ang dating marangyang anak ng isang mayamang pamilya. Biglang natuklasan na huwad pala siya. Bumalik na ang peking anak mayaman. Akala ko pa naman nag-drop out ka na. Kaya pala biglang natigil ang banquet na yon. Akala ko pa naman pinalayas na ang tunay na ate. Hindi kalat ang balita. Babalik na sa klase natin ang tunay na anak mayaman. Gusto kong makita kung anong klaseng tao siya. Nagagawa nilang itulak palayo ang ate natin. Ang galing din ni Xingwan. Narinig ko nga na ikaw pa ang nagdala ng bag. Hanggang gabi, lumabas pa sa lumang bahay ng pamilyang Lu. Nagbibiro ka ba? Akala mo ba walang kwenta ang kaunting basura sa pamilyang Lu? Warning. Pagkatapos nito, kailangan pa rin kitang alagaan. Peking anak mayaman. Ayos, huwad na anak mayaman. Peking anak mayaman. Kaya. Noong taon na napagpalit ang anak ko ng pamilyang Meng. Meng Wanning. Ang tunay na anak ng pamilyang Lu. Anak ni Meng Xingwan. Alam kong naiisip ni ate na bigla akong nainis. Pasensya na. Pero gusto ko talagang makilala sina papa at mama. Ano bang plano mo? Manatili ka. Pupunta ako sa tunay mong mga magulang para magpadala ng separation money. Hindi na kailangan. Dahil bumalik na ang tunay niyong anak. Wala rin naman akong balak agawin ang pugad ng uwak. Ikaw na ang bahala. Bukas, magpapahatid ako sa driver sa'yo. Ate, masyado namang nagmamadali ang alis mo. Namimiss ko lang sina papa at mama. Pwede tayong magsama sa isang bahay. Papa at mama, wala talaga akong balak gumawa ng gulo. Mag-aayos lang ako ng damit ko at aalis na. Paikotin mo na lang ako. Naiinis ba siya sa akin, ate? Sige na. Hindi mo na kailangang umarte. Ha? Sa unang pagkakataon niyo magkaharap. Inagaw niya ang pwesto mo bilang anak sa loob ng ilang taon. Nagpanggap kang mabait na kapatid pero wala namang naniniwala. Wala rin itong pakinabang sa'yo. Simula bukas. Magkaklase ang guro sa etiquette tuwing alas 8 ng eksakto araw-araw. Online car service, ikaw ba si Xingwan? Online car service. Ako ang kamag-anak mong online car service. Ako si Meng Rong. Magandang araw po. Ikaw ba ang espesyal na dumating para sunduin ako? Gusto ka lang makita ng nanay mo sa bahay namin, pwede ba? Siyempre, gusto kanyang makita. Siyempre, pupunta ako. Pasensya na po sa abala. Pati ang anak na inalagaan nila ng 17 taon, ayaw na rin sa lugar na ito. Akala niya siguro alis din ako ng walang pag-aalinlangan. Tatakas na lang. Realtor, gusto kong kausapin ang ina ni Meng Xingwan. Ina ni Meng Xingwan. Pasok ka na. Umupo ka. Uminom ka ng tubig. Medyo malinaw na sa akin ang sitwasyon ng pamilyang Meng. Ano ba ang gusto ninyong malaman tungkol sa akin? Medyo gabing-gabi na. Dito ka na matulog ngayong gabi. Pwede rin naman. Ate, okay lang ba kung silipin ko muna? Sa isang kwarto na lang ako matutulog kasama si ate. Doon, wala kang puwang sa mga gamit namin ni ate. Pwede bang itapon na lahat ng gamit ni ate? Uwi si Xingwan para manirahan dito. Siyempre, kailangan kong ayusin ang kwarto para sa'yo. Pagkatapos naming kumain, pupunta ako para tipunin at itapon ang mga gamit ni Wanning. Salamat, kuya. Kuya. Ay. Hindi na kailangang itago. Nakita ko na. Noon, gustong-gusto ni Wanning ang stuffed bear na ito. Laging nasa ulunan ng kama. Araw-araw niya itong yakap habang natutulog. Hindi ko akalaing pati ito, hindi rin niya gusto. Kung ayaw niya niyan, lalo na ito. Hindi na. Hindi sulit. Kuya, tingnan mo. Bumili ako ng candied hawthorn si ate para sa akin. Tikman mo ito. Napakatamis. Masarap. Wala naman. Kagabi, panay ang ikot-ikot niya. Mukhang hindi siya sanay sa higaan na ito. Bumili na lang kayo ng makapal na matres para sa kanya. Prepaid muna sa kababayaran. Sa susunod na linggo pa darating ang scholarship money ko. Pagdating nun, saka ko babayaran. Zen. 2 babae lang naman ang meron sa bahay. Hindi pwedeng may itinatangi. Ikaw na ang magtabi ng scholarship money mo. Sa matres na ito, si Papa na ang bahala. Nga, Zen.
Itong buwan, singilin mo na rin ang bayad sa gasto sa bahay. Ma, nasaan si Papa at Ate? Ang ate mo, maaga nang umuwi para maglinis ng dorm sa universidad sa probinsya. Ang papa mo naman, pumunta para sa online na appointment sa kotse. Sabay na rin niya itong ihatid sa istasyon ng tren. Pwede mo bang ibigay sa akin ang household registration book? Kailangan kong ilipat ang household registration ko palabas sa pamilyang Lu. Ang tindi naman ng sama ng loob ni ate. Ang laki ng bagay na ito, hindi niya pa sinabi sa akin. Nasa abroad ka. Ano naman kung sinabi ko sa'yo? Ay, kaya pala namin mismo ako. Kaya pala ikaw ang nagdadabog dito. Kinmu, saan mo natutunan ang ganyang self-pity na linya? Sige na, tigilan mo na ang arte. Desidido akong manatili roon. Ay. Mamaya, may ipapadala akong iba para mag-asikaso ng mga papeles. Masyadong matigas ang kama. Hindi ako nakatulog ng maayos buong gabi. Taasan mo pa ang temperatura. Sa labas, mukha lang maganda ang pamilyang Lu. Pero sa totoo, parang bangin. Pero, pakiramdam ko talaga. Hindi mukhang tunay na anak ng pamilyang Lu si Lu Waning. Bawat hakbang, mag-ingat ka. Kahit ano pa nang sabihin. Ang paglayo sa pamilyang Lu ay mabuting bagay. Masarap. Salamat, Ma. Hello, pwede ko bang kausapin ang room 1261? May nagpadala ng kama. Ako yon. Alisin muna ang lumang kama. Tapos ilipat ang bagong kama dito. Plano ng bahay. Tumpak ang mga sukat na nakamark. Tumpak ang mga sukat na nakamark. Tumpak ang mga sukat na nakamark. Pasadyang disenyo. Si Meng Zhen ay isang estudyante ng medisina. Lagdaan mo lang ang form. Salamat sa pagod. Singwan. Okay rin ang murang matres. Hindi na kailangang gumastos ng malaki para lang makatulog. Naku, magkano ba yan? 3 milyon lang. Hindi ako mahimbing matulog. Mataas ang standards ko sa kama. Ikaw ang sumulat nito. Gaano ka nakatagal nagsasanay? 2 taon na. Nanalo pa nga ako ng unang gantimpala sa paligsahan sa kaligrapiya sa distrito. Puro mga gawa ko ang nasa kahon sa ilalim ng kama. Bakit ka nag-aral ng kaligrapiya? Ang taong maganda ang sulat, ang galing niya. Balang araw, magiging dakilang maestro ako ng kaligrapiya. Halika dito. Ate, saan mo dadalhin ang mga papel ko? Ate, anong ginagawa mo? Ate, bakit mo sinunog yan? Pinag-ipunan at iningatan ko ang mga yan. Isauli mo sa akin. Ang galing, matatag ang bawat hagod ng sulat. At ang bahagyang pahilis na hagod, ang elegante at malaya ng dating. Balanse ang tigas at lambot. Higit pa riyan. Napakahusay ng kontrol niya sa mga puting guhit na yan. Halata namang ilang taon na siyang nagsasanay. Kapag walang kaluluwa ang sulat, mas mabuti pang sunugin na lang at pampainit. Hindi ba gusto mong maging dakilang kaligrapo? Unang aralin ito. 8. Ang kaligrapiya ay sining. Isa rin itong pagpapahayag ng damdamin. Hindi ito naaabot sa basta pagkopya at pagsulat lang. May talento ka. Sa loob ng ilang araw, may ipakikilala ako sa'yo. Sino? Kaibigan ko. Isang haligi ng mundo ng kaligrapiya. Mama. Sabi ni ate, dadalhin daw niya ako ngayon para makilala ang dakilang kaligrapo. Isasama ko si Meng Hong sa kaibigan ko. Medyo malayo ang biyahe. Huwag mo nang ipagluto ng agahan. Kumain na lang tayo sa labas. Itong sikin mo na to. Ipasend niya ang pinakamurang sasakyan. Ang pinapadala niya pa ay mamahaling van na milyon ang halaga. Ang sama mo naman. Naalala mo pa akong bisitahin. May dinala ako sa'yo na magandang talent. Ayaw mo ba? Sige, alis na ako. Saan ka naman kumuha ng kapatid na lalaki? Hindi ka ba kabilang sa pamilyang Lu? Mamaya na yan.
Nasaan ang tinta at papel mo? Naku po. Ang gamit ko ay premium na wolf hairbrush. Mahal din ang itim na tinta. Hindi pwedeng paglaruan. Gaano ka nakatagal nag-aaral? 1 taon sa regular script. Ha? 2 taon, kaya mong umabot sa ganito. Henyo. Talagang henyo ito. Xiao Hong. Gusto mo bang maging disipulo ko? Sa buong bansa, kung pangalawa ako. Walang mangangahas umangkin ng una. Ay nako, sige na nga. Ikaw, sa liblib na lugar na to ka pa nakatira. Ang layo pa. Kailangan pang pumasok ni Meng Hong sa school. Kung ganoon, huwag na lang ang gurong yan. Kung papayag kang bumalik sa syudad, naayos na ni Kin mo ang bahay para sa'yo. Tumawag ka. Sa makalawa, pwede ka nang lumipat. Sa 3 araw, pwede ka nang dumaan sa seremonya ng pagiging alagad. Ikaw na ang mag-isip ng mabuti. Sabi ni Lolo Wu, pangalawa siya sa buong bansa. Walang makangahas umako ng una. Tapos gusto pa niya akong gawing disipulo. Xingwan. Sino itong si Lolo Wu na sinasabi ni Xiao Hong? Wu Chongxi. Isa sa nangungunang kaligrapo sa bansa. Si Ginoong Wu Chongxi. Isang bigating tao yan na mahirap mapalapit kahit maglaan ka pa ng malaking halaga. Paano mo siya nakilala? Nakilala ko siya sa isang eksibisyon ng kaligrapiya. Masasabi nating magkaibigan tayo kahit magkaiba ang edad. Xingwan. Malapit nang magsimula ang klase. Nakapag-usap na ako sa tatay mo. Ibenta na natin ang second-hand na kotse na yon. Ibayad muna natin ang tuition ngayong semestre. Hindi maganda ang kalagayan ng pamilya natin. Ayokong pauwiin ka para maghirap. Talaga lang. Pasensya na sayo. Hindi mo kailangang laging humingi ng tawad sa akin. Kung ano ang gusto ko, ako ang lalaban para makuha. Kung aasa ka lang sa tulong ng iba, hindi ka kailanman angat. Kahit pamilya pa ang iba na yon. Tungkol sa tuition. Hindi na kailangang ibenta ang kotse. Kaya ko itong ayusin. Magbabike na lang ako. Nakakasaka lang, boss. Marunong naman akong magmaneho. Kung ganoon, salamat sa hirap mo, kuya. Xingwan. Xingwan, napakaganda mo. Kontrolin mo naman. Ito ang kuya ko. Kuya mo. Hello, kuya. Ako si Liu Zi, kaklase ni Xingwan. At bodyguard din ako ni Xingwan. Kailan ka pa nagkaroon ng isa pang tungkulin bilang bodyguard? Bilin iyan si, yung loko na yon. Baka may mang-api sa'yo dahil sa pagiging peking heres mo. Huwag kang mag-alala, kuya. Nandito ako, walang mang-aapi sa kanya. CJ. Salamat sa pag-aalaga kay Xingwan. Magpapakilala ako ng bagong kaklase. Alam na siguro ng lahat ang nangyari sa pamilya ni Xingwan. Ito si kaklase na si Lu Waning. Kilalanin niyong mabuti siya. Hello sa lahat. Ako ang tunay na anak ng pamilya Lu. Lu Waning. Classmate Lu. Doon ka na umupo sa bakanting upuan sa huling hanay. Maganda ang liwanag sa pwestong ito. Pakiusog naman. Classmate Lu. Dapat binasa mo muna ang student handbook. Ayon sa school rules, base sa student number ang upuan. Malabo ang paningin ko. Classmate Lu. Nakasulat sa school rules na ayon sa student number ang pwesto. Kung mahina ang paningin mo, pumunta ka sa school clinic mamaya at kumuha ng certificate. Saka kita ililipat ng upuan. Naipasa na ng lahat ang assignment noong bakasyon. Na-check na ang economics paper para sa plagiarism. Na-grade na rin. Si Xingwan pa rin ang number 1 sa buong year level na ito. Irerekomenda ng school ang papel ni Xingwan sa isang economics journal. Kasalukuyan nang nire-review ang assignment sa aesthetics class. Kasalukuyan nang binibigyan ng grado. Nasa top 3 pa rin. Kwalipikado para sa charitable donation. Ang horse riding at golf class. Sabay nagaganapin ang pagsusulit ngayong hapon. Kung hindi pumasa, mag-practice kayo ng husto. May makeup exam sa susunod na linggo. Naku, taon-taon na lang may disease. Pinakamahirap ang horse riding. 2 buwan ng bakasyon, ni isang kabayo wala akong nakita. Kung tutuusin, si Ate Waning talaga ang astig.
Taon-taon, top 1 sa bawat subject. Miss Mayaman. Kung hindi, bawiin mo na lang ang assignment at bumagsak ka na lang sa isang subject. Hindi kumpleto ang buhay kung hindi ka pa bumagsak sa kahit isang subject. Para may konti pa kayong pag-asa. Yung assignment sa aesthetics, kapatid kong bunso ang gumawa. Ay, salamat at nagpakita ka pa ng awa. Tigilan niyong lahat ang ingay. Dalhin niyo pabalik ang sarili ninyong mga papel at tingnan ninyong mabuti. Suriin niyo kung alin ang hindi pumasa at magsumite ulit sa loob ng linggong ito. Maging maingat kayong lahat. Huwag kang umasa sa tsamba. Ang bagong luto na proposal ni Ate Juan. Sulyapan mo lang. Sabi nila, hindi na pwedeng gawin ang proyektong ito. 3 beses mo nang inayos ang proposal mo, hindi ka pa rin sumusuko ha. Kumusta na ang development doon sa bagong business district ng Bicheng? Gusto naming makisawsaw sa kita. May chance ba o wala? Pinapayo kong huwag na. Pinakabagong balita. Magpapatayo ang gobyerno ng National Highway doon. Tiyak na tataas ang halaga niyan. Hindi ba dati nangang gumastos ang Ning family para riyan? Gusto nilang kumita ng malaki at makasingit ng konting pakinabang. Ngayon, naipit na sa kanila ang mga shares. Wala ka nang mapupuntahang luhaan. Ako nga ang tunay na luheres. Ano bang problema ng mga yon sa ulo? Hindi man lang ako nilalapitan para bumati. Imbes, pinupuri pa nila ang peking iyon. Kaklase Meng. Sabi ni Xin, ikaw daw ang top sa taon mo. Narinig ko, una ka raw sa grade level. Hindi pa ako nagkakaroon ng klase sa economics. Pwede ko bang hiramin ang notes mo noong mga nakaraang taon? Wala akong notes. Pwede mong hiramin kay Liu Zi ang kanya. Walang anuman. Kung ayaw mo namang magpahiram, okay lang. Ano na namang palusot yan? Isang impostor na nga, nagmamagandang loob pa rito. Kung gusto mong manggulo, diretsuhin mo na. Palusot na nga lang, dinadamay pa ang notes. Bakit kailangan pang paikot-ikotin yan? Ngayong hayagan na ang bangayan. Ayoko nang umarte pa. CJ. Bilhan mo ako ng isang bote ng tubig. Yung Jaihe. Hindi ako sanay sa ibang brand. Hindi ba siya naiilang? Ako na nga ang nahihiya para sa kanya. Nagpapakasosyal na rich girl pa siya dito. Akala mo naman kung sino siya. Singwan, akala mo ba kapag pinrotektahan ka ng mga inutil na ito? Pwede ka nang magmukhang kampante at magyabang. Huwag mong kalimutan, kabilang ang Lu family sa mga pinakamakapangyarihang mayamang pamilya sa Beijing. Hindi ka na gusto ng Lu family. Habang buhay kang talunan. Habang buhay kang itutulak sa ilalim ng paa ko. Gusto mo lang namang makisama pero hindi mo magawa. Kaya ibinubuhos mo ang galit mo sa akin. Gusto nila akong maging kaibigan. Dahil hindi ako kailanman gumagamit ng iba para bilhan ako ng tubig. Para lang patunayan ang halaga ko. Ikaw. Ako ang tunay na luheres. Alam mo ba? Na ang Jai Mineral Water ay ibinunyag na may labis na heavy metals noong nakaraang taon. Tama. Ang relo sa kamay mo ay luma na at out of season na modelo pa mula noong 1 taon. May gasgas ang kaliwang gilid ng bag. Hindi ka po sa pera ang Lu family. Sa botiki ka na lang bumili ng mga susunod mong bibilhin. Huwag kang magpaloko. Anong klaseng kalokohang number 1 yan? Isang pobreng naluluging tao, gusto pang bumangon. At kayo pa, mga hangal na ito. Pinapayo kong mas maaga ninyong unawain ang sitwasyon. Ako lang ang nag-isang young miss ng Lu family. Ang mang-insulto sa akin ay katumbas ng pag-insulto sa Lu family. Mag-ingat kayo, pababagsakin ko kayong lahat. Kung may ginawa kayong kalat, linisin niyong mabuti. Ano ba ang ginagawa mo? Liu Zi. Bitawan mo. Wala akong pakialam kung anuman ang katayuan mo. Sa Shenhua, estudyante ka lang. Ilagay mo ang isip mo sa pag-aaral. Hindi ko hahayaan ang sinumang pabigat. Maganda ang kondisyon ni Zui Feng ngayon. Hulaan mo, alin ang pipiliin ni Lu Waning. Basta hindi si Pokong. Ang itim na kabayo ang kukunin ko. Classmate Lu. Palaban ang ugali nito. Hindi bagay sa baguhan. Gusto ko lang subukan. Baka makontrol ko pa ito. Singwan, mag-ingat ka kapag sumasakay sa palaban na kabayo. Tumahimik ka. Sino ka ba para diktahan ako, peking mabuting tao? CJ. Kung gusto mo, subukan mo. Singwan. Sinadya mo ba na ipasubsob ako sa kabayo? Nakita niyo ba? Ito ang tunay na asal ng huwad na binibini. Umaasa lang sa alam niya sa pagsakay para apihin ako. Binalaan na kita. Ikaw ang nagsabing gusto mong sumubok. Meng Singwan. Huwag kang sumobra. Kakarating lang ni Waning.
Baka hindi mo lang sa kanya na ipaliwanag ng maayos. Xia Mingwei. Noong nakaraang taon, nakiusap ka pa kay Xingwan na tulungan kang ipag-ugnay ang proyekto ng pamilya mo sa Chengxi. Ngayon, nag-aastang tagapagtanggol ka na. Kasalanan ko. Hindi ko dapat ginalaw ang gamit ni Xingwan. Diyos ko. Magsisimula na ang pagsusulit. Magtipid na lang tayo ng lakas. Ay. Ingat. Mukhang mamahalin ang basong ito. 28,000. Cash o bank transfer. Isang basag na baso, 28,000. Sino ka para utusan ako? Nabaliw ka na ba? Akala mo ba talaga ikaw pa rin ang binibini? Nga. Si Waning ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Lu. Ikaw na peking anak mayaman, ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Xia Mingwei. Noong nakaraang buwan, ikaw pa ang nakiusap sa akin na tulungan ang tatay mo sa proyektong Chengxi. Tanda ko, hindi pa napipirmahan ang kasunduan. Isa ka lang namang peke. Ngayon, pinalayas ka na rin ng pamilyang Lu. Tapos ganyan ka pa rin kung umasta. Ang matinong ibon sa matinong sanga dumadapo. Xingwan. Huwag mo akong sisihin. Meng Xingwan. Nakita mo na, di ba? Mas gusto pa nilang sumunod sa bawat utos ko. Kaysa magsalita ng kahit isang salita para sa'yo. Iyan ang antas. Ikaw na hamak na walang-wala. Anong ikinayayabang mo? Itigil mo ang kalokohan. Umuwi ka, magbagong buhay ka, at iligtas mo ang walang lamang utak mo. Kung gusto mong maging aso, bakit hindi ka nalang magbantay ng tarangkahan? Sa galing mong makipagpalitan ng salita, pwede ka pang sumahod. Ang asim ng mukha mo parang malas at ubos pera. Kung bulag ang mata mo, magpatingin ka sa ospital. Huwag kang magdura ng kalokohan dito. Nakakaapekto iyan sa mood ni ate. Sino ka ba? Hindi ka pa tinatanong. Ang henyo ng disenyo na si Xiaohan. Natatanging nagtapos sa ika-19 na batch ng Shenghua. Pangunahing miyembro ng samahan ng mga alumni. Kung tutuusin, isa lang naman siyang dating estudyante. Ano bang problema roon? Principal, alam kong nagkamali ako. Sino nung sinasabi mong principal? Iminumungkahi kong lagyan mo ng antena ang ulo mo. Para lagi mong alam kung saan ka dapat pumwesto. Mula sa Wulang Xingzai. Kahit mahigit 1,000 kilometro pa ang layo, dinala ko pa rin ito para sa'yo. Sapat na ba ang pagiging solid ko? Malapit na si Ginoong Qin. Sakto, sasama ako sa kanya sa opisina ng principal para magkape. Pag-usapan natin ng maayos ang mga kaganapan dito. Bawal ang mga maliit na grupo-grupo sa paaralan. Ang kaibigan kong si Xiao Qingmei ay inaapi na hanggang sa ulo. Hindi na pinakikialaman ng paaralan. Ipapaalis ko ang pintuan mong iyan. Nakakapanghinayang na may ganito kalubhang sitwasyon. Maghintay kayo. Bibigyan ko kayo ng parusa. Ang ilang estudyanteng nanggugulo at nananakit sa campus. Pumunta kayo sa supermarket at bilhan ako ng isang kahon ng strawberry milk. Mainit dapat. Ngayon na mismo. Maglabas ng pampublikong babala at puna. 1.203. 1.255 Xia Mingwei. Kaklaseng si Liu Ke. Hinahamak ang mga patakaran ng paaralan. Paggawa ng gulo bilang grupo. Pagsisiksikan sa mga kaklase. Ngayon ay bibigyan ng mabigat na babala at parusa. Lumalabas na ang mga marka sa takdang aralin sa art class na ito. Ang nag-iisang obra sa kaligrapiya at pagpipinta sa buong baitang. Ang lanting preface na isinumit ni Meng Xingwan. Nakuha ang unang pwesto sa baitang. Gaya ng nakagawian. Ang mga gawa ng top 3 sa baitang ay sasali sa charity auction ng paaralan. Inaanyayahan ang lahat ng magulang at mga board member na makipagbidahan. Ang lahat ng makakalap na pondo ay ibibigay sa pangalan ng mga kalahok at idodonate sa charitable foundation. Karangalan na rin ito. At isa ring tungkuling panlipunan. Gamitin ang calligraphy na bigay sa akin ng kapatid ko para makakuha ng pangalan at reputasyon. Parang may pagkawalang puso at walang utang na loob. Mas mabuti sigurong sabihin sa kanya na may premyong salapi sa paligsahan. Liu Zi. Mga karaniwang aktibidad sa kampus ng ibang paaralan. Magkano raw ang premyo? Bakit mo pa tinatanong yan? Hindi ka naman kapos sa ganyang pera. Sabihin mo na lang kung magkano. Narinig ko sa kaibigan ko sa Zhongyi. Noong nakaraang season ng oral competition nila. Premyo, 300 hanggang 500 yuan. Masyado naman yatang kuripot yan. At ko. Sa ordinaryong paaralan, 7 o 8 yuan lang ang almusal. Sapat na ang 500 yuan para sa 2 buwang almusal nila. Ordinaryong paaralan, 300 hanggang 500.
Sa Shenhua, umaabot sa 3,000 hanggang 5,000 ang pamantayan. Makatuwiran naman yan. Tulungan mo akong kumuha ng sertipiko ng karangalan para sa art competition. Kaunting mayabang lang ang dating, ayos na. Ano ba ng pakulo na to? Pagloloko sa mga bata. Hindi man maintindihan pero gagawin pa rin. Ang gwapo ng itsura niya. Pwede siyang mag-artista sa costume drama at siguradong maraming dalaga ang mababaliw sa kanya. Tingnan niya. Pati sariling mapapangasawa, nakalimutan na niya kung ano ang itsura. Kuya. Namimiss ko yung panahon na sabay tayong pumapasok at umuwi sa school. Sayang, lumipat ako sa Shenhua. Parang hindi talaga ako gusto ng mga kaklase ko. Nakikipaglaro lang sila kay Xingwan. Hindi ganyan si Xingwan. Mabait siyang makitungo sa mga tao. Kailanman, hindi siya nag-inarte sa bahay. Hindi rin siya nagreklamo kahit mahirap ang mga kondisyon. Mabuting tao siya. Paano naman mangyayari yan? Isa siyang spoiled na mayamang dalaga. Nakatira siya sa ganoong lumang bahay pero hindi man lang nagalit. Sa loob lang ng 2 o 3 araw. Nakalimutan na ni Meng Yushu ang kapatid kong kasama niya sa loob ng 17 taon. Paano ko naman hindi malalaman, Miss Lu? At pati ang kakaiba niyang hilig na tumawag ng kuya kung kani-kanino. O kaya, gusto mo lang naagawin ang kuya ng iba. Umuwi tayo. Umuwi na. Anong kuya? Anong pamilyang Meng? Isang grupo lang ng mga dukhayan. Ako ang tunay na mayamang dalagang Lu. Yung mga taong nasa tuktok ng pyramid. Ako ang nanalo. Talagang marami nang nagbago kay Waning. Alam mo ba kung bakit nalugi ang pamilya Meng? La. Ilang taon pa lang yumaman ang pamilya Meng. Hindi sila maihahambing sa mga lumang pamilyang negosyante sa sirkulo ng Beijing. Hindi kailanman umasa lang si Ate Meng Zhen sa nakuhang tagumpay. Lagi siyang nag-aral ng mga kasanayan at nag-ipon ng karanasan. Gusto niyang palagin ang negosyo ng pamilya. Pero nabangga niya si Louis. Ang tunay na dahilan ng pagkabangkarote ng pamilya Meng. Nakakatawa at katawa-tawa pa nga kung pag-uusapan. Laging isinisisi ni Waning ang pagkabangkarote. Sa ate ko. Sabi niya, hindi raw ito marunong makontento. At laging palabas ng palabas. Pagkatapos malugi, mabigat na talaga ang stress ni ate. Si Waning, puro masasakit na salita pa ang ibinabato sa kanya. Hindi siya kailanman sumasagot. Tahimik lang niyang tinitiis. Kalaunan, lalo siyang naging mainitin ang ulo. Noong araw na yon, sinaktan pa niya si ate. Pinrotektahan ko si ate. Pero itinulak niya ako. Tumama ang ulo ko sa aparador. Nagka-concussion ako. Malapit na noon ang entrance exam sa kolehiyo. Kahit nakalabas na ako ng ospital, naabutan ko pa rin ang exam. Pero pumalpak pa rin ako. Matapos makipag-usap sina papa at mama sa class advisor. Pinag-ulit nila ako ng 1 taon. Hindi mo siya kinasusuklaman. Hindi ko siya sinisi kailanman. Kapatid ko siyang kinalingang 17 taon. Sa pamilya, walang kinikimkim na sama ng loob hanggang bukas. Pero, walang nakaisip. Naaabot siya sa ganoong pagputol. 17 taon ng taos pusong pakikitungo. Ang kapalit ay ganito pa rin. Mas mabigat pa ito kaysa sa pakana sa pakinabang. Ang pagtataksil sa damdamin ang pinakamasakit. Hindi mukhang Lu ang hitsura ni Lu Waning. Pero ang ugali niya, sobra pang kahawig ng tunay na pamilya Lu. Walang normal sa buong pamilyang iyan. Noong unang araw ng pasukan, gusto ko sanang magpakitang gilas. Pero sinagot pa ako ng ilang mukhang pulubi. At nauwi pa sa opisina ng paaralan na may nakatalang parusa. Kapag naaalala ko ang mapanghamak na tingin ng grupong iyon kay Meng Xingwan, naiinis ako ng husto. Ano ba yung klaseng bagay na yan? Ang sama ng lasa. Pasensya na po, miss. Babalik ako agad at magtitimpla ulit. Ano bang ingay iyan? Nasa bahay si Papa. Tingnan mo nga ang sarili mo. Wala kang ni anino ng isang sosyalitang dalagang dapat meron. Unang araw pa lang ng pasukan, gulo na agad sa paaralan. At may parusa ka pa. Napahiya mo na ang buong pamilya Lu. Papa. Sila ang nauna. Bakit sumasagot ka pa? Pinayagan ka ng manatili. Hindi para umasta kang parang basagulera. Na pinapahiya ang sarili. Mayordomo. Ginoo. Disiplina sa pamilya ang ipararana sa kanya.
Turuan niyo siyang sumunod ng maayos sa mga patakaran. Opo, Ginoo. Buwisit na Meng Xingwan. Kung hindi niya inagaw sa akin ang 17 taon ng buhay ko, paano ako naging parang dayo? Na pati simpleng asal ay kailangan ko pang matutunan mula sa umpisa. Kasalanan lahat ni Meng Xingwan. Utang niya lahat sa akin. Sa bata, hita ng manok. Sa matanda, dulo ng pakpak. Ang nasa gitna, pakpak sa gitna ang kakainin. Iba ang pamilya Meng. Maliit at siksikan ng lugar. Pero ang magagandang bagay, ipinapasa-pasa lang ng mga tao. Ang saya at ingay. Ito ang tunay na tahanan. Nga pala, ma. Narinig ko kay Dad na. Marunong ba kayo sa beauty at hairdressing? Naisip niyo na bang magbukas ng tindahan? Ay naku, hindi pwede, hindi pwede. Konti lang ang alam ko. Paano ako magbubukas ng tindahan? Lahat mahirap sa simula. Pwede namang dahan-dahanin. Umpisahan natin sa mas simple. Magbenta muna tayo ng flower tia at mga pampaganda ng ganda. Naisip ko na rin ang pwesto ng tindahan. Doon mismo malapit sa school. Hindi ka mababahala sa mga customer. Pero ang upa, tubig at kuryente. Hindi mo na yan kailangang alalahanin. Ako na ang bahala. Plano ko rin talagang maglagay ng puhunan sa bagong project. Mas mabuti pang kumita ang iba sa pera ko. Kaysa invest ko sa'yo. 6 sa akin, 4 sa'yo. Ituring na lang na partnership. Ma, sa tingin ko pwede. Pati si Xingwan may tiwala sa investment na ito. Ibig sabihin, naniniwala siya sa kakayahan mo. Bakit parang wala ka pang kumpiyansa? CJ. Gawin natin. May tiwala si Man na magagawa mo ito ng maayos. Engan. Ibibigay ko sa iyo ang address at susi ng tindahan. Pumunta ka ron kapag may oras ka. Kalahati ng mga tao sa alumni reunion ay kaibigan ko o business partners ko. Gusto nilang paalisin ako sa Shenhua. Puro pantasya lang yan. Hindi lang isang bata ang ganyan. Kailangang pumunta sa family recognition banquet ng pamilyang Lu. Sa ganito kalaking palabas. Dapat alive ko sa'yo ng buong buo. Hindi mo naman balak manggulo ron, di ba? Pamilyang Lu yon. Kapag talagang na-offend mo sila. Pagbabalatan ka ng magulang mo ng buhay. Hindi ko na kailangan pang kumilos. Doon sa 2 young master ng pamilyang Lu. Nang matanggap nila ang balita tungkol sa banquet. At malaman nilang umalis na si Xingwan sa pamilyang Lu. Tiyak babalik sila para manggulo. Lagot na si Miss. Pwede bang medyo positibo naman kayo sa akin? Xingwan. Ginawa ko ayon sa utos mo. Tingnan mo kung okay. Kung hindi, tatawagan ko sila para ulitin. Ipapadala ko sa iyo bago magtanghali. Maganda. Salamat. Para saan mo ginagawa ito? Niloloko mo ang kapatid ko. Niloloko mo ang kapatid ko. Gusto mong lokohin ang kapatid mo. Dinala mo ang obra niya sa paligsahan at nanalo ka pa. Tapos nag-abot ka pa ng kaunting pera mula sa bulsa mo bilang gantimpala. Kaya, hindi mo balak sabihin sa pamilya Meng ang totoong gantimpala sa pagkapanalo. Hindi na kailangan itago ito. Sinabi ko lang sa kanila na may cash prize. Ang perang ibibigay na ito mula sa paggamit ko sa kapatid ko para kumita ng pangalan. Magiging para na lang na ayaw kong masayang ang talento ng kapatid ko. Gusto kong makita ng mas maraming tao kung gaano siya kagaling. Kahit ako ang nakakuha ng sertipiko sa huli. Ibibigay ko pa rin sa kanya ang premyo. Ibig sabihin, wala akong balak agawin ang kredito niya. Gumastos ng 5,000 para bumili ng sariling pangalan. Panalong-panalo ang deal na ito. Xingwan. Pasensya na. Na-late ako. Kuya. May konsensya siya. Sa patas na palitan. Hindi kailangan ng ganitong walang kwentang emosyon dahil lang nahuli ka. Ayos na ako. Tara na. Xingwan. Mahilig ka ba sa hotpot? Hindi pa masyado. Kung anong gusto mo, umorder ka lang. Ako na ang bahala sa pag-order.
Wala akong ginagawa. Kakain lang ako. Si Alpha, iyong calligraphy na ibinigay mo sa akin noong isang araw. Dinala ko sa school para isali sa paligsahan. Nanalo ng unang pwesto. Wow, ang ganda ng sertipiko. Pero sumali iyon sa pangalan ko. Kaya ang pangalan ko ang nakasulat sa sertipiko. Sa iyo ang premyong ito. Itabi mo na lang. Ang galing naman, nag-first place ka. Ipakita mo nga sa akin. Wow, iba talaga ang sertipiko ng Shenghua. Pati ang nakasulat sa selyo ay eleganteng English. Ang laki-laki ng premyo. Premyo na 5,000. Karamihan sa Shenghua ay mga anak mayaman. Ang ganitong premyo ng school ay pampalubag-loob lang. 8. Lahat ba ng premyong ito sa akin? Sa'yo naman talaga yan. 8. Ikaw na lang ang magtabi ng premyong ito. Kung hindi mo ginamit ang pangalan mo para sumali sa paligsahan, hindi sana nagkaroon ng pagkakataong manalo ang aking calligraphy. Nanalo sa paligsahan. Sa'yo rin dapat ang premyo. Nga, Xingwan. Itabi mo na lang ang pera. Bakit hindi mo tinatanggap? Halatang gipit na gipit sila sa pera. Ang calligraphy na iyon ay isasali sa auction sa loob ng school. Ang panimulang presyo ay 5 milyon. Ang huling halagang nabid ay idodonate sa charity sa pangalan ko. Nakapag-ipon na ako ng pangalan. Si Xiaofa ang dapat tumanggap ng perang ito. Hindi. 8. Hindi naman mahalaga kung kaninong pangalan ang gagamitin sa donasyon. Masaya na ako na ang obra ko ay makakaipon ng donasyon. Para may ibang mga bata pang makapag-aral. Masaya na ako. Hindi naman talaga mahalaga ang sulat ko. Ikaw ang nagbigay ng halaga rito. Kaya ikaw ang dapat tumanggap ng premyo. Xingwan. Tama ang sabi ni Xiaofa. Ikaw ang nagbigay ng halaga sa sulat niya. Kahit 5,000 o 5 milyon pa yan. Ikaw pa rin ang may ambag dyan. Ano ba ang nangyayari? Ang 5,000 ay walang kinalaman sa pangalan. Gusto ko ng pangalan. Gipit sila sa pera. Dapat talaga patas na palitan ang pakinabang ito. Bakit hindi nila maintindihan ang patas na kapalit? Xingwan, iisa tayong pamilya. Maraming bagay na hindi kailangang masyadong kalkuladong-kalkulado. Hindi ba mula sa school nyo ang sertipikong iyon kanina? Naiintindihan mo ang wikang Indian? Hindi. Pero alam ko na never nagbibigay ng premyong pera ang Shenghua. Hindi ako makikialam sa desisyon mo. Pero kailangan mong malinaw ang isip. Mabuti ang trato namin sa'yo. Hindi kailanman para may kapalit na makuha mula sa'yo. Ginawa ko lang iyon dahil pamilya ka namin. At sana balang araw, sa puso mo, kilalanin mo rin kami. Engan. Kuya, sa susunod pag-isipan mo ng mabuti kung anong kurso ang kukunin mo. Abogasya. Maganda ang oportunidad ng pagiging abogado. Malaki rin ang kita. Sa tingin ko, hindi bagay sa'yo yon. Yung kursong pangguro. Mag-aral ka na lang para maging teacher pagkatapos mong magtapos. Pakiramdam ko, abusuhin ka lang ng mga estudyante. Para sa'yo. Ang alkansyang ito, pwede lang lagyan ng pera. Hindi pwedeng kunin palabas ang pera. Ang 5,000 na bonus ay naipasok ko na. Kung sakaling may bigla ang pangangailangan sa pera balang araw, pwede mo na lang itong basagin. Ano ba ang bigla ang pangyayari? Halimbawa, gaya noong nakaraang taon na aksidenteng nabagok ng kuya ang ulo niya. Kung mas grabe pa ang sitwasyon, malamang pangsagip ng buhay ang perang iyan. Kaya mag-ipon ka ng maigi. Ano namang gusto ni ate? Hindi kaya namimiss mo na ako? Bored lang ako. Kaya kita nilapitan para makipagkwentuhan. Gusto bang makipagkwentuhan ni ate ng 5 sentimos lang? O 5 piso ang usapan? Kailangan pang may bayad. Hindi ako ang magbabayad. Si ate pa mismo ang unang lumapit sa akin para makipag-usap. Siguradong ako ang panalo rito. Paano na ang 2 oras, 520? Ang galing mo talagang magnegosyo. Kumusta na, halos puno na ba ang schedule mo? Halos. Bukas mo ipanotaryo. Abutin lang ng 2 o 3 araw bago maaprobahan. Engan. Ngayong gabi, ibibigay ko sa kanila ang pera. Pero ayaw naman nila. Buong gabi ko iyong pinag-isipan.
Pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit may mga taong ayaw tumanggap ng pera. Natatakot ka ba? Sa ano? Natatakot ka sa pagmamahal. Sa loob ng malamig na bahay na yon, ang tanging halaga ko lang ay maging piyesa sa palitan ng pakinabang. Kaya, nang harapin ko ang pag-aalala ng pamilyang Meng, ginamit ko ang lahat ng utak ko para makahanap ng kahit kaunting bakas ng masamang balak nila. Para lang mapanatag ang loob ko. Xingwan, may mga bagay na hindi kayang isipin ng utak. Damhin mo na lang ng buong puso. Karapat-dapat kang tanggapin ang lahat ng pag-ibig. At may tibay ka ring harapin ang lahat ng pagbabago. Walang dapat ikabahala. Xingwan, magpatuloy ka lang. Nasa likod mo lang ako palagi. Alam ko. 1. Waning, ito si Ginoong Lei ng Lee Group. Sa murang edad, siya na ang namamahala sa negosyo sa Timog Silangang rehiyon. Matagal ko nang naririnig ang pangalan ni Ginoong Lei. Narinig kong binili ninyo noong nakaraang buwan ang isang napakataas na antas na winery. Napakabilis talaga ng impormasyon ni Miss Lu. Sa ibang araw, bakit hindi kayo dumaan sa winery ko para sa tasting? Kakauwi lang ni Waning sa bansa. Hindi pa niya kabisado ang syudad ng Beijing. Makihalubilo pa kayo ng mas madalas, mga kabataan. Hindi ko alam kung makakakuha kami ngayong gabi ng mga interesting na kuha. Mukhang si Lu Waning lang ang may dating na pwedeng pagtuunan. Parang may masamang kutob ako. Ikalawang Ginoong Lu. Louie, ano ang ginagawa mo? Business cocktail party ito. Kaya ano ngayon? Ginagamit niyo ang pagkakataong ito para ipakilala sa lahat ang kapatid kong babae. Ako rin naman ay sasamantalahin ang pagkakataong ito para makita ang kapatid kong babae. Lenwe. Buti na lang, hindi pa tuluyang sira. Ako mismo ang gumawa nito. Parang mga matang ahas na lason. Gusto mo ba, bunso? Louie, ano ba ang kaikekan mo? Baliw. Hindi mo pa nakikita ang mas baliw pa dyan. Mga kuha mula sa Heye. Lahat ay mga gizzy footage sa loob ng pamilyang Lu. Kung sasabihin mong walang kinalaman si Lu Heng dito. Impossible. Akala ko gusto pala ng kapatid ko na may lumuluhod na naglilingkod. Kuya, hindi mo pwedeng dahil lang ayaw mong bitiwan si Xingwan. Gagawa ka ng peking litrato para dungisan ako. Ikaw, karapat-dapat ka pang banggitin siya. Hindi ka nga umaabot sa isang hibla ng buhok ni Xingwan. Ano ang ginagawa mo? Ganitong pakulo. Mga pakulo lang nasawa na si Xingwan. Ipaliwanag mo ng maayos kung ano ba talaga ito. Tay, hindi po iyan sa akin. Ginoong Lu, sa tingin ko, ikaw ang dapat munang magpaliwanag sa akin. Ang sitwasyon ngayon. Mukhang wala ng oras si Ama para sa akin. Kung ganoon, aalis na muna ako. Ito ang pinakakapana-panabik na drama ngayong taon. May pasabog na balita na naman ang episode na ito. Si Louie, ikaw yata ang pinagtanggol niya ngayon, di ba? Bumalik na rin si Lu Heng.
Luheng, bakit kaya hindi siya dumating? Kung dumating si Luheng, walang magandang palabas na mapapanood ka ngayong gabi. Singwan, kain tayo ng merienda sa gabi. Hindi na pwede, pagod na ako, uwi na ako para matulog. May naghihintay sa bahay. Hayaan mo na lang si Mengzen ang sumama sa'yo. Bumalik na si Xingwan. Ano ang pinag-uusapan nyo? Ang inay naman dito. Nagtatrabaho sa isang film company ang ate ng kaklase ko. Sabi nila maganda raw ang dating ko. Inirekomenda nila akong maging artista sa maikling drama. Humihingi lang ako ng opinyon nyo. Kung kailangan talagang magbayad ng sinasabing training fee. Kung hindi okay, aalis na lang ako. Sa tingin ko, medyo hindi ka panipaniwala. Magulo na ngayon ang industriyang ito. Marami dyan ay panloloko lang para makakuha ng pera. Sa tingin ko, pwede. Kuya, subukan mo na. Baka sakaling magustuhan mo pa ang pag-arte. Sige, sundin natin si Xingwan. Bukas linggo. Xingwan, gusto mo bang samahan si kuya? Sige, pagkatapos nating magtanghalian bukas, saka tayo pumunta. Hoy! Wala akong schedule ngayon. Miss, pakisamahan mo naman akong kumain. Ngayong araw, sasamahan ko si Meng Yushu sa labas. Bukas na lang. Ano ang meron? Wala naman, gusto ko lang marinig ang boses mo pagkagising. Sa huli, ako rin naman ang gigising sa tabi mo. Pakinggan mo muna, ano naman ngayon? Yancy, ang weird mo talaga. Pumunta ka ba sa wine party kagabi? Hulaan mo, para kay Waning ba ang regalong iyon na inihanda ni Louie? O para sa'yo? Huwag. Hindi ko iyon deserve. Tubig. Baliw talaga siya. Si Louie na baliw na yon, hindi talaga mapigilan. Si Luheng ang totoong nasa likod ng lahat. Ang ulupong na malapit ng humawak sa pamilyang Lu. Uwi silang dalawa sa bansa. Malaking problema ito. Kung magpapakabaliw sila, hayaan na lang silang mabaliw. Kumain tayo ng sabay bukas sa tanghali. May kailangan na akong ipasabi sa'yo. Sige, mag-ingat kapag labas. Maaga pa, ano ang gusto mong almusal? Ihihanda ko na lang sa iyo ang pansit na may itlog. Sa tingin ko, handa na ang almusal ni Mama. Luheng, ano ba talaga ang pakay mo? Nasa gate ako ng compound mo. Bumaba ka, usap tayo. O kaya, anyayahan ko ang ginang na ito na sumakay para doon tayo mag-usap. Ayos, ang bilis mo namang nakabalik. Binilhan kita kaninang tanghali ng paborito mong pinitpit na manok. Umakyat ka na muna. May kaibigan akong dumating para hanapin ako. Lalabas lang ako sandali. Paandarin mo ang kotse. Hindi ba ako ang hinahanap mo para may sabihin ka? Kapag bumaba ako, alis ka na. Pinaglalaruan mo ba ako? Bigla akong nawalan ng gana makipag-usap. Kumain tayo bukas ng gabi, susunduin kita. Matalino talaga ang border collie. Gaya niya. Ano nang ikakatakot, mas exciting nga, di ba? Hahaha. Tingnan mo ang matarik na bangin sa labas. Kapag nahulog ka riyan, lagapak ka agad. Woohoo! Teka, tigil. Teka, tigil. Teka, tigil. Walo binuksan ni Louie ang pinto. Bakit pa kailangan mong bumaba ng kotse? Hindi ba mas exciting ito? Sabay tayong bababa sa impyerno. Sa susunod na buhay, kuya mo pa rin ako. Yung isa lang na yon. Sana matuwa ang kapatid ko sa regalong ito.
Anong nangyari? Nandito na si Louie. Meng Hong. Mamaya, kahit anong marinig mo. Manatili ka sa kwarto at huwag na huwag kang lalabas. Naiintindihan mo ba? Makinig ka sa pangalawa mong ate. Mabait kang manatili rito. Bunso. Masaya ba ang larong tagu-taguan? 10 segundo. Kung hindi mo bubuksan ang pinto, gigibain ko na ito. Masaya ba ang tagu-taguan? Ang dali mo namang matagpuan. Wala ka pa ring pinagbago nitong 1 taon. Ang dami mong time at ang social mo pa, Lu Ershao. Hindi pa ba sapat ang kapatid mong babae sa bahay para sa'yo? Talagang pumunta ka pa rito para alalahanin ako. Huwag kang masyadong agresibo. Kuya, mahalaga ka sa akin. Naghanda pa nga ako ng regalo para sa'yo. Kung hindi ka mananahimik ngayon. O kung hindi, lumayas ka na ngayon. Mangahas kang tumakas ng walang kahit isang salita. Ang lakas na ng loob mo. Buksan mo ang pinto. May regalo ako para sa'yo. Talagang marunong pumili ng regalo si Second Young Master Lu. Ang pinakaayaw ko talaga ay mga aso. Huwag ka nang tumayo sa pintuan. Nahahadlangan mo ang daraanan ng mga kapitbahay. Isang pobreng binatang anak ng bangkaroteng pamilya. Wala kang karapatang sumingit dito. Siksingwan ay kapatid kong babae. Ito ang bahay ko. Hindi ka karapat-dapat maging kuya niya. Kung hindi siya karapat-dapat, ikaw ba ang karapat-dapat? Ang lamig mo naman. Kung tutuusin, magkasama rin tayo araw at gabi sa loob ng 17 taon. Ang lugar na ito ay mas pangit pa kaysa sa banyo ng pamilyang Lu. Kung hindi ka sasama sa akin ngayong gabi. Sa susunod, si Lu Hing na ang hahanap sa'yo. Dapat malinaw sa'yo yan. Hindi siya kasing dali kong kausap. At least, nakakaintindi siya ng sinasabi ng tao. Wala kang konsiderasyon. Ang talas ng bibig ng bunso. Mukhang bagay yan sa pagbabad sa alak. Ang tapang mo naman. Kuya ko talaga ang pumunta para sunduin ka. Hindi pa nga ako nakainom ng kahit isang basong tubig, pinalayas mo na ako. Ikaw rin. Kuya, mauna ka nang pumasok at magpalit ng damit. Ako na ang bahala rito. Kapag may kailangan ka, tawagin mo ako. Hindi ka pa alis. Bakit mo siya sinisigawan? Sa tingin niya sa'yo, nakakaduwal talaga. Sabihin mo nga, ano kaya kung dukutin mo ang mga mata niya? Kung magtago ka pa ulit, hinding-hindi mo na ako mahahanap. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Sumama ka sa akin. O kaya igibain ko ang lugar na ito at isama kita. Pipiliin ko ang ikatlo. Hahaha. Maganda ang samahan niyong dalawa ni Second Young Master Lu. Kuya, 2 taon pa lang mula nang malugi ang pamilya Meng. Hindi mo ba narinig noon? Ang tungkol sa akin at sa magkapatid na Lu. Noong 10 taong gulang ako, halos mapahamak ako sa cliff jump sa Autumn Peak Mountain. Noong 12 ako, tinali mo ako sa finish line para maging buhay na target sa karera. Hindi ko na kaya ang ganitong kabaliwan. Impyerno ang pamilyang Lu. Nakawala lang ako roon. Siyempre, hindi ako sasama sa kanila. Kuya, kailan ka huling bumili ng bagong damit? Hindi naman ako masyadong nagpapansin sa ayos ko. Ang kinikita ko sa trabaho, halos lahat ay ibinibili na lang ni Waning ng mga gamit. Wala akong naitabi para sa sarili ko. Talaga namang kakaiba ang mga tao sa pamilya Meng. Ang tinutukoy mo ba ay si Lu Waning na minsang nagligtas sa kanila noon? Kuya, nakasalalay sa pananamit ang hitsura ng tao. Pumunta ka na ngayon sa audition para sa short drama actor. Hindi pwedeng masyadong simple ang damit mo. Pagdating natin doon, mauuna tayong bumili ng bagong damit. Sige, pagdating doon, ikaw na ang mamili para sa akin. Hoy, hindi ba si Miss Lu yan? Noon, puro mamahaling designer ang suot mo. Ngayon, suot mo na lang ang sirang damit na ilang daang yuan lang. Halos hindi na kita nakilala. Mukhang sa damit na lang ngayon nakikilala si Miss Tang. Mukhang malala na ang sakit ng mga mata mo. Mas mabuti pang magpa-check up ka na agad sa ospital. Baka mapunta pa sa lansa ang sakit mo. Baka sira na rin ang utak mo. Ikaw. Singwan. Hindi ka na ngayon ang young lady ng pamilya Lu. Ano pa nang pinagyayabang mo?
Kung alam mo nang umalis na ako sa pamilya Lu, dapat alam mo ring hindi na ako Lu ang apelyido ko. Kaya sa susunod, tamaan mo naman ang pangalan. Hindi ka mapapatawad ng totoong young lady ng pamilya Lu. Kuya, subukan mo itong damit. Ikaw na naghirap. Pangit mong magmukha. Mukha kang gusgusin na pulubi. Ang mga damit ni Elsa, daan-daan ang presyo ng isa. Kaya mo ba yang bilhin? Huwag ka nang magpanggap. Kung hindi rin naman bibilhin, tigilan mo na. Kapag nadumihan mo ang damit, ano ang ipambabayad mo? May pera man ako o wala kang pakialam. Kung gusto mong magsalita ng kung ano-ano, pumunta ka na lang at dilaan mo ang balde ng kabayo. Huwag mong dumisan ang mga mata ko rito. Meng Xingwan, hintayin mo ako. Kapag naglakas loob kang gambalain ako, labot ka. Patay ka sa akin. Talagang bagay sa'yo. Xingwan, itong damit na ito. Kuya, ikaw ang nagsabi niyan. Hindi naman kailangan masyadong malinaw ang hati ng pamilya. Isipin mo na lang na regalo ko ito sa'yo para sa Mid-Autumn Festival. CJ, kapag nakaipon na si kuya ng pera, ako ang bibili para sa'yo. Ate, umupo ka muna sandali. Ilang tao ba ang dumating para sa audition ngayon? Hindi pa pala tapos lumabas ang kuya mo. Yunchuan Film. Bakit parang pamilyar pakinggan? Bakit ikaw na naman? Anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabihing audition din ang punta mo. Sa kumpanyang ito, iyo ba ito? Ito ang kumpanya ng tito ko. Isang salita ko lang. Kahit ikaw o ang kuya mo. Wala sa inyo ang pwedeng umasa na makuha ang role. Ngayon pa talaga, yumuko ka at magmakaawa ka sa akin. Pwede ko namang pag-isipan. Tito, munting pasaway. Bakit hindi mo man lang sinabi na dumating ka? Tito, inaapi niya ako. Kasama niya ang kuya niya para mag-audition. Huwag niyong hayaan na makapasok sa crew ang maingay at walang modo na ito. Masisira ang atmosphere. Sai, Boss Tsing, paano po kayo naparito? Boss Tsing. Madalas po kayong hindi nagpapakita. May kailangan po ba kayo sa akin ngayon? Wala naman. Samahan mo ang kuya ko sa audition. May hawak ka ng 50% ng kumpanya. Magpasok ka ng isang tao. Isang salita lang na usapan. Bakit kailangan pang dumaan sa proseso? Marami akong negosyo. Buti na lang at pinaalala mo, Miss Tang. Kung hindi, halos nakalimutan ko na may shares pa ako sa Yunchuan. Hindi nagpapakuha ang pamilyang Lu ng iba para turuan ako ng negosyo. Hindi ibig sabihin yan na hindi ko kayang matuto mag-isa. Si Lu Heng at Kinyansi ang nagturo sa akin ng mga yon. Pera lang iyon na inilabas ko mula sa baon ko. Mas malaki pa ang naging balik sa akin. Boss Tsing, anong role ang ina-audition mo? Pinakuha ko na lang agad sa iba. Hindi na kailangan. Gusto ng kuya ko ang mga bagay na pinaghirapan niya mismo. Hindi siya umaasa sa iba. Miss Kiansui, may hindi pagkakaunawaan kayo ni Boss Tsing. Humingi ka ng tawad. Hindi na kailangan, walang hindi pagkakaunawaan. Hindi lang talaga niya ako matanggap. Pribado ang alitan namin. Ang pagtutulungan namin ni Boss Lin ay usaping opisyal. Hindi dapat ihalo ang dalawa. Ngayon, dahil sa'yo, napilitan siyang yumuko. Parang ako pa ang nananamantala dahil sa impluensya ko. Paggamit ng posisyon para sa personal na paghihiganti. Tama ang sinabi ni Boss Tsing. Si pamangkin ko ang nasanay ng sobra. Kuya, kumusta? Maayos naman, papasok lang ako sa eskwela. Sa pinakamasama, pangatlong lalaking role lang nakaunti ang eksena. Astig din ang pangatlong lalaking role. Sa ganda ng mga damit na pinadala mo ang credit. Xingwan, ang mahal naman ng damit na to. Hindi rin alam ni nanay at tatay kung paano tatanggapin yon. Isang piraso lang na 3 o 400, hindi naman mahal. Maganda ang kalidad at matibay pang suotin. Ilang daan lang, may maisusuot ka na sa labas. Mas mabuti na yon kaysa bumili ng 7 o 8 pirasong madaling masira. Hindi ito tungkol sa pagtanggap sa pamilyang Meng. At hindi rin ito para sa kawanggawa. Alam ni Louie na bumibili ako ng mga damit para sa pamilyang Meng. Dapat maganda rin ang kulay na babagay sa kutis. Noong itinatag ang Yunchuan, si Xingwan ang naglagay ng puhunan. Kung wala ang puhunan niya, hindi talaga makakausad ang Yunchuan. May hawak siyang 50% ng shares. Noon, si Lu Heng ang nagpapasya para sa kanya. Ngayong umalis na siya sa pamilyang Lu.
Sa huli, mauubos rin ang negosyo niya. Naglagay siya ng puhunan sa 12-12 ng kumpanya. Lahat kumikita. Sa iba't ibang industriya, maraming taong kakilala niya. Huwag ka nang makipagbangayan sa kanya. Pati negosyo ng tatay mo pwedeng maapektuhan. Kaya pala iginagalang siya ng mga yon hindi dahil sa pamilyang Lu. Dinala ni Luxing Wan si Meng Yushu sa Elsa at ibinalik siya sa pamilyang Meng. Bawat isa ay bumili ng higit sa isang set ng damit. Umabot sa mahigit 8,000 ang kabuang nagastos. Hindi naman mahal ang nabili. Ano bang alam mo? 17 taon na kaming magkapatid. Hindi niya ako kailanman binilhan ng damit. Ang kuyang nakilala ko lang sa loob ng 7 araw. Handa pa siyang gumastos para sa akin. Louie, ano ang silbi kung pupunta ka pa? Noon pa, utos mo na ang nagpalugmok sa pamilyang Meng. May sama pa rin ang loob sa'yo si Miss. Noong 2 taon na ang nakaraan, binangga ni Meng Zhen ang taong kasama ko. Sinuri ko siya. At nalaman kong hindi tunay na anak ng pamilyang Lu Xingwan. Ayaw kong bumalik siya sa pamilyang Meng. Kaya hinayaan kong malugi ang pamilyang Meng. Tapos sinabihan ko pa siya na wala ng pera ang pamilyang Meng. Para manatili siya sa pamilyang Lu. Gusto kong matuto siyang mag-ipon at mag-invest ng maaga. Para pag nabunyag ang totoo, may pupuntahan pa siya at hindi mapipinid ang landas niya. Pero mabilis dumating si Wanning. Kaya bumalik pa rin siya sa pamilyang Meng. Umalis siya sa pamilyang Lu. Paano nalaman ni Wanning na napalitan siya noong isinilang? At saan naman galing ang hawak niyang sertipiko ng pagsusuri? Ikaw ba ang designer? Kapatid ka ni Xingwan. Pasok ka, umupo ka. Pasok ka, maupo ka. Uminom ka nito. Maaga kang nasundo. Susunduin kita. Hindi naman pwedeng paghintayin ka lang. Ito ang kuya ko na si Meng Yushu. Kuya, kaibigan ko ito na si Xiaohan. Gumagawa siya ng interior design. Hello. Kuya, mauna na kami. CJ. Ate, nandito sa bahay ang idol mo. Miss, may villa ka na nga, ayaw mo pang terhan. Dito ka pa talaga tumakbo at tumira. Ano ba talaga ang habol mo? Hindi ka rin magtatagal dito. Yung 2 palapag na villa 1 kilometro lang mula rito. Ako pa ang nagdisenyo nyon para sa'yo. 2 walk-in closet na puno ng damit at alahas. Mas malaki pa ang master bedroom kaysa sa buong unit na ito. Kahit ang banyo sa bahay ko, mas maluwag pa kaysa rito. Pagkatapos kong magtapos, lilipat din ako. Nakarehistro pa ang tahanan ko sa pamilyang Meng. May guardian pa ako. Gusto akong piliting isama ni na Lu Heng at Louie. Pero kailangan pa rin nilang sumunod sa batas. Ang tagal natin hindi nagkita. Kahapon, sinamahan ko si Kuya sa audition ng mga artista para sa short drama. Masaya ba? Masaya naman. Nang pumunta ako roon, saka ko lang napansin. Ang Yunchuan ang kumpanyang pinuhunan ko. Sobrang daming negosyo, hindi ko na mabilang. Ikaw lang ang makakagawa niyan. May isang bagay akong hindi maipaliwanag. Sabihin mo. Noong 2 taon na ang nakaraan. Alam ko na noon pa na hindi ako tunay na anak ng pamilyang Lu. Pero hindi kailanman naging mahalaga sa akin sina Lu Zong at Bai Dujin. Hindi sila basta-basta magsusuri ng dugo ng walang dahilan. Matagal nang nalugi ang pamilyang Meng. Hindi sila kayang lapitan ni Wanning. Paano niya nalaman na anak siya ng pamilyang Lu? At saan galing ang sertipiko ng pagsusuri na nasa kanya? Totoong hindi siya kamukha ni na Lu Zong at Bai Eugene. Muling susuriin ni Lu Zong ang resulta. Totoo ang hawak ni Wanning. May problema sa pinagmulan noon. Peke ang hawak niya. Noong huling pagsusuri ni Lu Zong, may nagpalit na ng sample. May gumamit sa akin na parang ako ay isang piyesa lang. Wala akong pakialam kung kaninong anak ako. Pero ayaw kong pinagplaplanuhan ako ng iba. Nagpasabi ako sa isang tao na magsiyasat ng palihim. Humanap ka ng pagkakataon para alamin ang saloobin ni Wanning. Salamat sa pagod mo. Ngayon pa talaga ako sinusulit ni Miss. 15 taon na tayong magkakilala. Young Master Qin, bawasan mo nga ang arte mo. Hindi ko masabayan. Noon, tinatawag mo akong Kuya Yancy. Tapos pangalan na lang ang tawag mo. Ngayon, Young Master Qin na. Lumamig na ang relasyon. Kung hindi, ako na ang aalis. Nag-invest ako sa Marine Biology Project ng Lehigh Group. May gene testing equipment ang Research Institute. Naghahanap ako ng pagkakataong makakuha ng sample ni na Wanning at Lu Zong para compare. Unahin mo munang kunin ang diploma mo. Pagkaalis mo sa pamilyang Lu. Sa mga universidad dito, kahit magtapos ka ng mas maaga, aabutin pa rin ng 2 taon.
Ako ang may hawak ng buong kumpanya. Magtapos ka ng mas maaga para makatulong. Kapag mas kaya mo, mas marami ang pasan mo. Hindi ako yung paugoy na ride sa harap ng supermarket. Madam, nagsimula na ang klase. Hindi pa bumabalik si Xingwan. Baka may emergency kaya siya lumiban sa klase. Madam, nakipag-usap si Xingwan tungkol sa isang partnership ngayon. Sige, alam ko na. Buksan ang textbook. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang sunk cost. Anong klaseng palpak na school to, kahit lumiban ka wala silang pakialam? Uy, sa wakas, nakabalik ka rin. Buong hapon kang kasama si Kuya Kin. Anong pinagkakaabalahan mo? Nag-usap lang kami tungkol sa mga mahahalagang bagay sa buhay. Sinuri ang mga medical record ng ospital noon. Tungkol iyon sa tunay na ugnayan ng dugo. Kayo na ba? Nag-confess siya sa'yo. Kayo na talaga. Anong confession? Masasabi kong matalik lang kaming magkaibigan. Iyan anong matalik na kaibigan, kalokohan? Sino ba nang hindi alam na kayo na ang nakatadhanang magkatuluyan? Bahala ka. Ikaw at si Mingjing ang talagang itinadhana sa isa't isa. Hanapin mo ang fiancé mo. Huwag mo akong asarin. Kaasaryang tadhana kuno na yan. Ang gusto ko ay yung tipo ng kapatid mo. Anong panahon na, uso pa rin ang arranged marriage. Magkapatid lang ang tingin ko kay Mingjing. Kung sakaling talagang magpakasal ang pamilya natin balang araw. Araw-araw ninyong tititigan ang mukha ng isa't isa. Baka mapangiti na lang kayo sa sobrang hiya. Puro mukha lang ang habol mo. Mabait at mahinahon ang ugali ng kuya ko. Kapag naging kayo, siguradong iisipin mong boring siya. Bagay sa'yo si Mingjing. Yung walang pakialam. Swak na swak. Sino nung sinasabi mong walang puso at walang pakialam? Mali, mali. Mingjing, dali, pakisaway ang fiancé mo. Xingwan, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Classmate Lu, huwag mong higpitan masyado ang hawak mo sa renda. Mag-relax ka ng kaunti. 2 horse riding class sa isang linggo. Paano ba nagagawa ni Waning na mapahiya sa bawat klase? Ang utak niya. Paano nakapasa sa entrance exam ng Shenhua? Xingwan, hindi ka ba tutulong? Hindi ba't pumunta na ang teacher para tumulong? Ano nang kinalaman ko ron? Classmate Xingwan, halika rito at tumulong ka. Pahirapan ka na. Magpakita ka na ng awa at tulungan mo yung plastic na si Waning. Wala talagang puso si Ate Wan. Ang tawag doon, survival mode sa magulong mundo. Hindi niya kontrolado ang lahat. Kasi ikaw ang naging numero 1 noong nakaraang horse riding exam. Tapos nagpasikat ka pa sa field. Kung hindi dahil doon, hindi ka sana nila tinawag ng diretsyo ngayon. Wala tayong magawa, sobrang lakas ng kalaban. Kung hindi gagamit ng secret weapon, baka hindi na ako ang numero 1. Baka nga hindi na ako makapag-aral sa Shenhua ngayon. Si Duan Jinyao mukhang maayos at kaaya-aya. Pero pakiramdam ko may pagkakulimlim siya. Lalo na kapag nakatingin siya sa'yo. May ngiti sa mukha. Pero lason ang tingin. Yung uri ng galit na parang nandyan pero hindi mo maipinpoint. Nakakakilabot hanggang kalamnan. Duan Jinyao. Sa section 3, ilang puntos na lang lagi ang agwat. Nakakainis, laging pangatlo lang ako sa grado. Sa upper crust ng Beijing. Parang wala akong narinig na may pamilyang Duan. Sabi nila, hindi siya taga Beijing. Maaga nang namatay ang mga magulang niya. Lumaki siya kasama ang tiyahin niya. Taga Shanghai Circle ang tiyahin niya. Ang daming misteryo. Sa Shanghai Circle. Malayo pa siyang dumating mula sa Haishi para mag-aral sa Beijing. Ano naman ang pakay niya? Huwag na muna nating pakialaman yan. Halos tapos na ang klase. Layas ka muna at magpalit ng damit. Matagal nang sikat si kaklase Lu. Apelyido ko ay Meng, hindi Lu. Si kaklase Duan ay umiidlip lang at nagpapalit ng damit. At sadyang naghihintay pa nga ng ganito para sa akin. Meron lahat yan. Kamakailan, maraming chismis sa baitang namin. Sinasabi nilang iniwan ni kaklase Meng ang pamilyang Lu dahil sa 3 milyong yuan. Sa tingin ko,
Matalino at mabilis mag-isip si kaklase Meng. Hindi niya dapat isuko ang matagal na niyang karangalan para lang sa pansamantalang pakinabang. Baka sinusubukan niya ako. Isang tao mula sa Shanghai Circle. Talagang sobrang interesado siya sa mga chismis ng mayayamang pamilya sa Beijing. Hindi lang iyon basta chika. Kung alam mo na pala na chismis yan, bakit mo pa kailangang sabihin sa akin ito? Kaya iniwan mo ang pamilyang Lu dahil dito. Ano ba talaga ang dahilan? Iniisip niya ang pamilyang Lu. Baka may alitan siya sa pamilyang Lu. Kung sasabihin kong ginawa ko yon para mahanap ang sarili kong tunay na pamilya, maniniwala ka ba? Hindi. Kung sinabi ko nang hindi ka rin naman maniniwala, bakit mo pa itinatanong? Xingwan, gusto mo bang samahan kita sa winery ko ngayong gabi at uminom tayo? Liu Zi, nakamaikling palda ka, pwede bang mag-ingat ka naman sa image mo? Halika na nga rito. Ipaghahanda kita ng inuming ubas na mula pa noong 1982. Inuming ubas noong 1982, hindi ba alak na yan? Kung pinapasinghot mo lang siya ng alak, hindi ka ba natatakot na awayin ka ni Qin Yanxi? Kayo dalawa, tumigil na nga. Hindi na ako tutuloy ngayong gabi. Nakipag-date si Lu Heng sa akin para sa hapunan. Ano, si Lu Dasha naman biglang nagseryoso. Xingwan, may gold silk soft armor kami sa bahay. Ipapakuha ko na lang sa tao at ibibigay sa'yo. Sana swertihin ka ngayong gabi. Hindi nakapagtataka na parang matinding kalaban sila. Alam ng buong circle na ang dalawang kapatid ng pamilyang Lu ay isa. Ang isa ay marahas at sobrang baliw. Ang isa naman ay malamig na parang yelo. Seryoso, ikaw at si Lu Dasha, kumain kayong dalawa ng magkasama. Kung hindi, mas mabuting tumawag na lang ako agad ng pulis. Noong banquet last year. Dahil lang may nagsabi ng ilang masamang salita tungkol sa'yo. Nakita mismo ng mata ko kung paano pinahirapan ni Lu Heng ang taong iyon hanggang mawasak. Duguan na, todo bigay pa rin. Ang pagbabawal sa paglapit mo ay maliit na bagay lang. Nakalimutan mo na ba si Louie, siya ang bumasag sa tadyang mo noon? Si Louie ang bumali ng tadyang ko. Pero itong kaliwang pa ako. Noong 12 ako, napalibutan ako ng 8 tao. Isang kahoy na pamalo ang bumasag sa tuhod ko. Kahit nakalaunan ay lubos na nilumpo ni Lu Heng ang mga paa ng 8 taong iyon. Pero ang inis sa dibdib niya, mas nakakatakot pa kaysa sa mga kaaway na yon. Huwag kang mag-alala, 17 taon ko ng kalaban ang mga yan. Hindi ako basta matatalo. Sige, nasa Beijing din si Qin Yanxi. Kapag may problema, tawagan mo agad ako para magpadala ng mga tao para iligtas ka. Agad tayong magpapadala ng karagdagang tao. Tara na. Personal na sa sundo si Lu Dasha. Talagang ako ang napakahalagang mahal niya, parang ayoko nang magulat. Ang bait naman ng kapatid mo. Hindi ikaw ang nagyaya sa akin kumain. Pauwiin mo na siya. Masyado kang protective sa kanya. Lagi akong nag-ingat sa'yo. Tungkol saan ba tayo mag-uusap ang bigat ng tensyon dito? Mabuting makipag-ayos. Sa tingin ko mas ligtas na dumaan tayo sa likod. Walang saysay. Kailangan kong bantayan ito. Kung sakaling kumilos si Lu Heng, ako na ang tutulong. Kaya ko. Hindi kaya. Tulungan mo na lang akong tumawag ng pulis, pwede ba? Kuya, noong last blind date, bakit hindi ka sumipot? Palagi akong naiinggit sa mga taong may kapatid na maaalaga. Sisi, sa pamilyang Meng, hindi ka namin hahayaang maapi kahit kaunti. Kapag si Lu Heng ang nakabangga mo, para kang nakaharap sa buhay na impyerno. Sa susunod, ikaw naman ang masasaktan. Balak ba ni Lu Dasha na kidnapin ako sa harap ng lahat? Pinaalis na kita. Akala mo makakaalis ka lang ng ganyan. Kung hindi, ano bang magagawa mo sa akin? Sakay ka na. Naghihintay ang kapatid mo. Hindi na ako sasama. Kailangan ko bang papuntahin ang driver para sunduin ang mga taga-Meng? Lu Heng, sa tingin mo ba matatakot pa ako sa pananakot mo? Huwag mo akong subukan, baka mapasapak kita at maihagis pa kita. Subukan mo lang. Tingnan natin kung anong gulo ang idudulot sa iyo ni Louie. Kuya, palampasin na lang natin ang nakaraan. Hindi ako galit kay Xingwan. Hindi mo kailangang ipagtanggol ako at saktan siya para sa akin.
Sandali lang kuya. Alam kong nasasaktan ka para sa akin dahil 11 taon akong nawalay sa labas. Pero hindi ka rin pwedeng padalos-dalos. Siksingwan, 17 taon nang naging kapatid mo. Hindi ako kulang sa kapatid. Lalo nang hindi sa isang tulad mo. Tama, bumalik ka na at mag-practice ng horse riding. Kapag may ganito ulit, hindi na ako tutulong. Kasi ang walang utang na loob mas mababa pa sa aso. Singwan, peke ka lang. Bakit? Kontento ka na? Mukhang ganyan nga ang sinasabi ni Ludasha. Parang ako pa ang nang-aapi sa mahal mong kapatid. Hindi siya. Isa lang ang kapatid ko. Bagaman isa siyang pasaway na walang konsensyang bata. Isa lang din ang kuya ko. Ang pangalan niya ay Meng Yushu. Ang restoran na gusto mo noon. Matagal na akong hindi interesado roon. Kitang-kita naman na hindi talaga itinuturing ni Lu Heng na mahalaga ang kapatid na ito. Wala pang kalahati ang pagtrato niya kay Meng Xingwan. Para sa kanya, parang hangin lang ako. Sa gulong ito ng sosyal na mundo, walang mabuting mapapala. Mas mabuting kumapit sa mga puwersa sa labas ng probinsya. Si Duan Jingyao ng Section 3. Maagang pumanaw ang mga magulang. Si tita ay isang marangyang negosyante sa tabing dagat. Kapag ikinasal siya sa kanya, wala nang magiging alitan sa biyanan at manugang. Maaari rin niyang maayos na maipasa at mapamahalaan ang negosyo ng pamilya. At tuluyan nang mailalayo ang sarili sa pera at impluensya. Nakita mo na. Liu Ke, malinaw na may masamang balak siya. Balak na niyang umalis sa kampo ni Lu Waning. Sa mundong ito ng mga sosyal, gaano kaya karami ang totoo? Karamihan ay para lang sa pakinabang. Nagpapanggap at nagbabala tayo. Tama rin. Tulad din natin. Isang tawag lang sa telepono, lalabas na agad. Tama. Hindi ba nagbukas ng tindahan ang nanay ni Xingwan? Nag-aalok ba siya ng beauty at skincare? Para ngayon lang nagbukas. Nasa bandang 4th middle yata. Tingnan natin. Tara.